We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take it, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Welcome sa itong Bible study. Ug mao na pod ni siya ang part 5 sa series of study nato regarding sa judgment for the living. Ang reference sa itong pagtuon karon ko ang gyapon nato sa Bible of Spirit of Prophecy, Isaiah 8:20, to the law and to the testimony. Mao ni siya ang title ani, God's judgment. Is it literal? Kay daghan man ga pangutana sa sulod sa Seventh-day Adventist kung kini bang judgment sa Ezekiel 9. Kay nasabtan nato sa part 1, 2, 3, and 4, gisaysay ang prophecy sa Ezekiel 9. Gisaysay po dito kung literal ba siya nga mahitabo sa sulod sa iglesia, og naapod tay mga references og passages nga gibasa nato, og nagtestify pod sila nga literal jud ang judgment sa Ginoo dinha sa iglesia sa Seventh-day Adventist regarding sa Ezekiel 9. Og wala jay lain nga independent ministry gatudlo aning mensahe sa Ezekiel 9. Kining mensahe sa Revelation 18:1. Unya nasaysayan jud nato nga kini siya nga mensahe importante kaayo sa ato ang mga Seventh-day Adventist, especially nga gahisgot sa mensahe sa paghukom. Kining mensahe sa sanctuary nga service dina sa heavenly. Og as Seventh-day Adventist, ato yung nabal-an nga ang ministration ni Jesus Christ naa sa most holy place. But then daghan nga mga Seventh-day Adventists wala nakahibalo sa paghukom sa Ginoo regarding sa investigative judgment. Duha man ni siya kahugna, ang investigative judgment sa dead o ang investigative judgment sa living. Og ang wala jud nasaysay kaayo sa ato ang iglesia ang kining ikaduha, ang investigative judgment for the living. Busa sa ato ang series of studies, gisaysay jud nato og miabot karon sa part 5. Sa dili pa ta magsugod magampo sa ta, Ginoong Dios nga naa sa kaytasan sa mga langit, nagakalipay kami karong taknaa nga maghisgot na pud kami sa part 5 nga series of study regarding sa judgment for the living. Pasabta kami amahan nga masabtan namo ang mensahe uban sa imong giya. Salamat kayo sa pagtubag nini uban sa kapasayloan sa among mga sala. Amon siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, God's judgment, is it literal? Naatay mga references, basahon diri. Of course, mamagid na ang basihanan sa ato ang pagtuon. Kay kung wala tayong mga references nga gikan sa inspired nga channel like the Bible and the Spirit of Prophecy, kung wala tagabase ana nan, wala joy pulos ang ato ang gipang saysay karon diri. Og na-witness man nato ni siya sa part 1 to 4 nga ang ato ang gibasihan kay ang gisulti ni Isaiah sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony. Og i-continue nato ang paghukom gyapon nga mahitabo sa sulod sa Seventh-day Adventist. Kini pa nga paghukom ang Ezekiel 9, literal ba ni siya? Yes, literal jud ni siya, pero saysayan nato ang mga history sa judgment sa Ginoo down through the ages. Kung ang paghukom ba sa Ginoo literal ba or dili. Or kung naa may literal, obviously ang opposite ani kay dili literal, or it could be symbolical. So wala joy symbolical nga judgment sa Ginoo down through the ages. Kay ang paghukom sa Ginoo, it has always been a literal judgment yun na siya. O nabasa gid nato na sa Bible, sa Spirit of Prophecy, o kabalo gid na as Seventh-day Adventist. So dinhi, again, ato na pong tubagon ang pangutana kung literal ba yun ang judgment sa Ginoo down to the ages, labi na ang mensahe sa Ezekiel 9. O ang pangutana ni God plead first to His church. Yes, ang Ginoo yun kay mag-plead siya una sa iyang iglesia. Kay kita man to ang iglesia nga daghan nga na gibilin sa Ginoo ang mensahe niya, dinipod sa ato ang
paghukumpod sa Ginoo una nga mahitabo. Magipag-plead ang Ginoo sa Seventh-day Adventist kay naay judgment nga mahitabo sa sulod sa iglesia sa dili pa moabot ang Sunday law. Unya atong basahon ng Isaiah 28:9, whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. So, sa ato pa, makipag-plead ang Ginoo sa katong the most enlightened people sa Bible. And who are they? Of course, they are the Seventh-day Adventist. Kay kita man ang modern Israelites karon, kita man to ang iglesia or katawhan sa Ginoo nga gahawid sa mensahe sa sanctuary o ang Sabado nga pagtulunan. So magipag-plead ang Ginoo na sa Seventh-day Adventist o gibasa na nako ni o gisaysay na nako ni siya sa previous nato nga study nga ang Seventh-day Adventist ga-proclaim sa maong paghukom. Gitawag galing siya Laodicea kay people declaring judgment. Nya walay lain sa denomination sa Protestants ang grupo nga ga-proclaim sa judgment, it is none other than the Seventh-day Adventist. So kita gyud ang iglesia nga ga-profess or ga-proclaim sa mensahe sa paghukom. Unya magipagpligid ang Ginoo una sa atoa kay magsugod man ang paghukom sa Ezekiel 9 sa Seventh-day Adventist. So judgment begins at the house of God. 1 Peter 4:17, for the time is come that judgment must begin at the house of God, and if first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Okay? Ang paghukom sa Ginoo magsugod yun sa ihang iglesia. Kinsa man nga iglesia, of course, it is none other than the Seventh-day Adventist. Niya nasabtan nato sa earthly sanctuary sa panahon ni Moses nga nag-set up siya og ceremonial nga services. Ang paghukom ato sa gitawag nga Day of Atonement katong once a year nga mahitabo sa camp sa Israelites kay exclusive ra gid sa ilaha, or the cleansing of the sanctuary. Katong mahitabo sa 10th day of the 7th month, gitawag na siya Day of Atonement. Unya ang mga katawhan sa Ginoo in the olden times, consecrate yun na sila, magplead yun na sila sa Ginoo nga pasayloon sila sa ilahang mga sala. Kay pag-abot sa Day of Atonement, kay kung unworthy sila sa atubangan sa Ginoo, kay ang mahitabo hukman sila, then God will blot them out from His congregation. Nya kana siya nga judgment, exclusive lang na siya sa mga Israelites, walay labot ang mga neighboring nations or the Gentiles. So gipakita sa Ginoo sa ato apod nga mga Seventh-day Adventists, kita nga mga modern Israelites or the Israel of today. Ang paghukom pod sa atoa kining Ezekiel 9, exclusive ra pod ni siya sa Seventh-day Adventists. O gisaysay na nato na siya sa part 1 to 4. Nya nasabtan nato nga ang paghukom sa Ginoo sa tagagawas kay mao ni siya ang 7 last plagues. Lahi ang Ezekiel 9, lahi pod ang 7 last plagues. Again, ingon din nga judgment begins at the house of God. A message of warning. Ever remember nga dili yun maghatag ang Ginoo og judgment labi na kining Ezekiel 9 sa iyang iglesia sa Seventh-day Adventist without first giving us warning to repent. Gisaysay pod nato ni siya sa Isaiah chapter 66 verse 15 upaubos nga nakipag-plead ang Ginoo sa tanan nga mga Seventh-day Adventist. Pag humandig pleading sa Ginoo pinaagis sa message kaning mensahe sa Revelation 18:1, then magpadayon din siya sa paong paghukom. And the slain of the Lord shall be many. Pamatyon niya ang tanan nga mga Seventh-day Adventist nga walay patik sa mong agtang. So let us read sa giingon dinhi sa volume 5, page 661 and 662. Warnings and reproofs are not given to the hearing among Seventh-day Adventists, because their lives are more blameworthy than are the lives of professed Christians of the nominal churches, nor because their example of their acts are worse than those of the Adventists who will not yield obedience to the claims of God's law, but because they have great light and have by their profession taken their position as God's special chosen people. Having the law of God written in their hearts, they signify their loyalty to the God of heaven by yielding obedience to the laws of His government. They are God's representatives upon the earth.
Any sin in them separates them from God, and in a special manner dishonors His name by giving the enemies of His people, enemies of His holy law, occasion to reproach His cause and His people. The Lord reproves and corrects the people who profess to keep His law. He points out their sins and lays open their iniquity because He wishes to separate all sin and wickedness from them, that they may perfect holiness in His fear. God rebukes, reproves, and corrects them, that they may be refined, sanctified, elevated, and finally exalted to His own throne. Kita nga mga Seventh-day Adventist, naglapas-lapas magyud ta sa balaod sa Ginoo. O nasaysay nato na siya sa previous nato nga discussion. In fact, nakasulti dito sa Christ Object Lesson nga daily the church is being converted to the world. O ang mga condition sa Seventh-day Adventist, latag na siya sa Spirit of Prophecy o gisaysay na pod nato na siya sa previous nato nga study. That's why ang Ginoo rebukes, reproves, and corrects them. Mapait lang kay ang mga kauban nato nga mga Seventh-day Adventist sa sulod sa iglesia, kay pag ma-rebuke na galing ni sila, ma-reprove ni sila o ma-correct ni sila, mo dili ni sila mo sit and quiet, kun dili mo retaliate yun ni sila, mo balos yun ni sila, kay mao man gid siya ang condition sa sulod sa tong iglesia. O dili na gid ta matingala ani, kay gilatag naman sa ato sa Spirit of Prophecy nga naadyoy trigo ug bunglayon sa sulod sa iglesia. Nya kining mga bunglayon dili magyud ni sila modawat sa mensahe sa Revelation 18:1. Ang ilahang buhaton na mo oppose yun na sila, mo go against na sila sa mensahero sa Ginoo ug sa mensahe sa Ginoo. But bisan pa man kining gibuhat sa Ginoo sa atoa kay para rapod ni siya nga maluwas ang Seventh-day Adventist sa coming judgment. Because ever remember nga dili magpadala ang Ginoo og paghukom kung dili siya magpadala sa mensahe sa pagpangandam sa iyang iglesia. Unya, kini siya nga mensahe ni siya sa pagpangandam nga naadyoy moabot nga paghukom sa sulod sa ato ang iglesia. Nya gusto ang Ginoo nga ma-perfect ang iyang mga katawan. No wonder nga ang 144,000 nga nasiliuhan nga gisaysay ni Juan Revelador, mga perfect ang karakter ni Jesus sa ilaha. Kay mga Seventh-day Adventist man ni sila ug ang requirements nga nasiliuhan sila daysay and cry sa abomination dina sa sulod sa iglesia. Ang kini pong price sa pagsay and cry nato sa sulod sa iglesia kay mao po ni siya ang mga opposer sa sulod. Nya di pod nato malikayan nga ang opposer or opposers kay dili lang pod ang mga membro. Ang kapaitan ni kay apil pod ang mga pastors, mga ministers, mga elders ug mga layman sa sulod sa iglesia, or basically they are the leaders sa sulod sa Seventh-day Adventist. Wala ta nag-mention kung kinsa ni sila, but then kabalot nga giingon sa Spirit of Prophecy nga kining mga leaders kay dili gini sila modawat sa maong mensahe. Pero dili man tanan, naman po yung mga leaders nga nagsimpatiya pod ug mudawat pod sa mensahe sa Revelation 18:1. Nya kini siya nga mensahe mo ni siyang mensahe nga maghatag og power and force sa mensahe sa third angel's message. Og atong sundan na nga gisaysay diri, God never change. Of course, God is the same as yesterday, today, and tomorrow. So, moning giingon sa Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Sa ato pa, kung ang mga judgments sa Ginoo down through the ages, nangahitabo naman, tagaan na to og lesson to sila. Unya, every judgment nga ginaproclaim sa Ginoo, nandiyan na siya a message of preparation, a message of warning, nga ipadala niya ang iyahang mga propeta, yang mga mensahero. So, ato gini siyang saysayon karon kung unsa ning mga paghukom sa Ginoo. Let us read sa 1 Peter 1:17, and if you call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work. Kunya ang paghukom sa Ginoo kay dili siya bias. Ang paghukom sa Ginoo kay patas og hustisya yun ang Ginoo. Kabalo yun na wala yun favoritism ang Ginoo no sa maong paghukom sa mga katawhan niya. Madato man ka, mapobre man ka, magraduhan man ka o dili magraduhan, mga ma-illiterate man ka o dili, tapatas yun ang paghukom sa Ginoo. Diri ma-close ba ka sa Ginoo or dili ka close,
patas yun ang paghukom sa Ginoo, kay ingon dinhi nga who without respect of persons judgeth according to every man's work. Busa di ta mabalaka ato yung isalig tanan sa Ginoo nga siya to ang Dios nga manghuhukom, siya to ang Dios sa hustisya. Busa kini pong mensahe sa Ezekiel 9, isalig na to sa Ginoo nga kung mubuhat ta sa iyahang mga sugo, labi na for us to receive the seal, to be part of the 144,000, kay dapat mag-sign cry gito sa dulumtanan din na sa sulod sa iglesia. Okay, diri na pud ta sa Noah and the flood. So tan-aw na to diri ang mga judgment man sa Ginoo down through the ages. O tan-aw na to kung kini ba siya nga paghukom sa Ginoo, literal ba siya or symbolical. Kay diri man nato masabtan no nga ang judgment ba sa Ginoo literal ba. Kay mao man ni siyang topic nato sa part 5 nato nga study. So diri ta agto sa panahon ni Noah and the flood. Kay ever remember nga gisaysay nato nga the Lord is the same yesterday, today, and tomorrow. Ang pangutanan nato kung literal ba ang paghukom sa Ginoo. Okay, let us read sa Luke 17:26-27. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Kabalo gid ta nga kini siya literal gid siya ang paghukom sa Ginoo diri. Wala gyud symbolical nga paghukom. Ever remember nga judgment sa Ginoo, it is always been a literal judgment. So, let us read sa Bible Commentary, Volume 1, page 1088. God determined to purify the world by a flood, but in mercy and love, He gave the antediluvians a probation of 120 years. Ang gugma sa Ginoo, kaluoy sa Ginoo, kay nagplead man siya sa gitawag nga antediluvians, 120 years ang iyahang pagminsahe ato. Niyang gigamit sa Ginoo kay si Noah. Unya ang naluwas ang pamilya rapod ni Noah. Unya sa panahon ni Noah, people are eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Ug maupod sa tong generation karon, people are eating, drinking, marrying, and giving in marriage. The same lang ang generation. We have this one generation sa panahon ni Noah ug sa panahon nato karon nga mga Seventh-day Adventists, since we are in the last days. So ang paghukom sa Ginoo sa ilaha literal to, nya ang paghukom pod sa Ginoo sa Seventh-day Adventist literal pod siya. Okay, mo na siyang gisaysay dinhi. Diri na pud sa ikaduha nga insidente nga paghukom sa Ginoo, ang Sodom and Gomorrah. Nya ang nahitabo sa Sodom and Gomorrah, because of the wickedness of the two cities, giulanan sa Ginoo og kalayo ning duha ka syudad, nya nasunog ni sila. Then the Lord, let us read sa Genesis 19:24-27 and 28. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and He overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord, and he looked towards Sodom and Gomorrah and towards all the land of the plain, and beheld, and lo, the smoke of the country went up as the smoke of a furnace. So nakita nato nga ang paghukom sa Ginoo gisaysay dinhi sa Genesis, kay literal gid siya, gisunog sa Ginoo ang lugar nga Sodom and Gomorrah, ug ang naluwas ani kay supposedly upat unta ang maluwas. But then ang asawa milingi man, so ang tulora ang na rescue yun sa Sodom and Gomorrah. Unya ang katugaling panghitabo sa pagsunog sa Ginoo, literal yun gyapon to siya nga paghukom sa Ginoo. Di ba? Unya unsa galing tong promise sa Ginoo sa ato ang generation nga dili na lunupon sa dili na sunugon sa Ginoo ang by the way, ang kalibutan sa tubig din sa panahon ni Noah, but din sa panahon din nato karon kay kalayo na pod susama di gyapon sa Sodom and Gomorrah, mag-ulan ang Ginoo og kalayo. Di ba after 1,000 years sa mga wicked nga i-resurrect sila din, sunugon sila. Okay, mo din siya nga
paghukom ani literal gyapon siya, kay ang paghukom pod sa after 1,000 years sunugon mangyapon ta, fire came out from heaven nga gisunog ang mga wicked sa after 1,000 years, and that will be a literal pod siya nga judgment sa Ginoo. Kay kini siya literal man. So let us read sa giingon sa Spirit of Prophecy sa volume 5, 233 and 23. For the judgment of God are soon to be poured out upon the earth. Escape for thy life is the warning from the angels of God. Other voices are heard saying, do not become excited. There is no cause for special alarm. Those who are at ease in Zion cry peace and safety, while heaven declares that swift destruction is about to come upon the transgressor. Thus it was at the destruction of the old world, and when Sodom and Gomorrah were consumed by fire, on the night prior to their destruction, the cities of the plain rioted in pleasure. Lot was derided for his fears and warnings, but it was these scoffers that perished in the flames. That very night, the door of mercy was forever closed to the wicked, careless inhabitants of Sodom. Okay, mo ni siya ang nahitabo nga ang nahitabo sa lugar sa Sodom and Gomorrah sa gisaysay sa Spirit of Prophecy kay gisunog yun sa Ginoo. And then many of them cry peace and safety. Kay wala daw sudden destruction nga moabot sa ilaha kining mga wicked. Warning after warning ang Ginoo naghatag sa Sodom and Gomorrah, pero wala gyapon. Pinaagi kang Abraham, di ba? Nakipag-plead ang Ginoo kang Abraham kung naa siya makitaan nga 50 sunugon ba sa Ginoo, dili. Giabot sa 40, 20, 15, abot na lang og napulo 5. Dili gyapon sunugon sa Ginoo, pero pila ray naluwas 5 rang. So kiniding mag-cry nga peace and safety, kay naarabay pag-cry and peace and safety nga giingon sa volume 5 regarding sa Ezekiel 9. But sudden destruction di gyapon ang mahitabo sa iglesia sa Ezekiel 9 sa 70 Adventist. Pareho po din nahitabo diri sa Sodom and Gomorrah. Okay, diri na po ta death of the firstborn. So diri na po ta padulong sa Egypt, di ba? Ang plague after plague nga gipadala sa Ginoo sa Egypt because of the king's stubbornness or ang Pharaoh dadto sa Egypt. Mo to nga ang ikanapulo nga plague kay mao ni siya ang death of the firstborn. So atong basahon ng Exodus 12:29 and 30. And it came to pass that at midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. Grabe ang judgment sa Ginoo sa death of the firstborn sa ilang panahon. Nya kini siyang last nga plague sa Ginoo, mao ni siya ang naglead sa Pharaoh nga let go ang mga Israelites. Imagine na naulipon sila for 400 years sa Egypt. Mao tong kini nga judgment sa Ginoo, ang 1 to 9 or ang 10 plagues. Literal gito siya tanan nga nahitabo sa Egypt, di ba? Sa nabal-an nato sa Bible stories niya. Kini siyang death of the firstborn, kay not only ang firstborn son sa family, kay ang firstborn pod sa mga cattle, apil gyapon sila namatay didto. Pag wala sila nagsunod sa commandment sa Ginoo nga strike the blood of an animal sa doorpost nila. But then ang nahitabo ang mga Egyptians, kay wala man sila misunod. Mao to nga nangamatay, ginadyo namatay sa every family nga wala nagsunod sa commandment sa Ginoo. But then ingon ang Spirit of Prophecy, ang uban nga mga Egyptians nga nagtuo sa Ginoo sa mga Israelites, nagpasilong sila didto sa balay sa mga Israelites nga naay blood sa doorpost, nga naluwas to sila. Nyang story pod, mga kuman to sila, mga mixed multitude. Pagawas po nila sa Egypt, kay sila po itong nag-una-una sa pagmurmur sa Ginoo. Mao to nga natakdan ang mga Israelites. Niya ang nahitabo sa story, si Joshua lang og si Caleb, 20 years old,
below ang nakasulod, except kang Joshua o kang Caleb mo'y nakasulod dito sa land of Canaan. So ang mga hamtong nga, they all died in the wilderness except kang Joshua o kang Caleb. O ang mga batanon din nga nagdagko na dito sa wilderness, sila to ang nakasulod dito sa land of Canaan. But anyway, ang insidente or ang story nagisgot sa ato ang literal yun gihapon to siya nga judgment sa Ginoo nga nahitabo sa death of the firstborn. Og let me continue sa giingon dinhi sa volume 5 505, the same gyapon nga incident sa Seventh-day Adventist, gi-quote gyapon ni siya sa Spirit of Prophecy, since sa Egypt kay blood on their doorpost, unya ang destroying angel pag wa siya makit-an sa blood on the doorpost kay patyon niya ang magulang ana nga panimalay. Sa ato ang panahon karon sa Seventh-day Adventist, since naay judgment ang Ginoo sa Ezekiel 9, unsa man ang timaan sa destroying angel, ang mark na karon sa forehead, not on the doorpost. Ingon din when the destroying angel was to pass through Egypt to destroy the firstborn of man and beast, Israel was commanded to gather their children and families into their houses with them, then the mark their doorposts with blood, that the destroying angel might pass by their dwellings. And if they failed to go through with this process, there was no difference made between them and the Egyptians. The destroying angel is soon to go forth again, not to destroy the firstborn alone, but to slay utterly old and young, both men and women and little children who have not the mark. Review and Herald, September 19, 1854. O mabasa po na siya sa volume 5 505. Okay? The same day gyapon ang panghitabo, since literal man to ang nahitabo sa panahon sa Egypt, then literal po ang mahitabo dinhi sa panahon nato karon. Wow. Unya ang nahitabo kay sa ilahang time, mark on their doorpost sa blood. Sa ato ang panahon karon kay kuana ang mark on our foreheads. Unya unsay pamaagi para masilihuhan ta on our foreheads? Dapat magsayan cry ta sa tanan nga mga abominations din na sa sulod sa Seventh-day Adventist. So that's the only requirement nga gipangayo sa Ginoo sa ato para masilihuhan ta. Unya pag makumpleto na ang 144,000, then magsugod dayon og slaughter ang 5 ka mga angels nga nasa sulod sa iglesia. Pamatyon gid tanan nga mga Seventh-day Adventist nga walay patik sa ilang agtang. Busa kini siya nga message, it is a solemn warning sa ato ang mga Seventh-day Adventist. So kinahanglan gyud nato nga mag-investigate ani nga mensahe, kay we will be held accountable sa kahayag nga naa sa ato ug kana siyang kahayag nga naa sa ato mao na ang maghukom sa ato atubangan sa Ginoo. Kung dili ta matinumanon, then we will not be sealed by the angel. Kaya ang mga matinumanon lang jud ang silihuhan sa maong manulunda. Unya ang buhaton nato, we should sigh and cry, di ba? Sa tanan nga mga abomination din sa sulod sa iglesia. Dili biya sayon ang pag-sigh and cry sa abomination din sa sulod sa iglesia. Kay daghan jig opposer sa sulod sa iglesia. Dagag mga close-minded. Kay na may mga bunglayon sa sulod sa iglesia, mao po ni siya ang price, di ba? Ang hardship di ay. Ang hardship nga agian sa 144,000 kay mag-oppose man sila sa mga dulumtanan din sa sulod sa iglesia, then pag ma-overcome ni nila, kay ang price pod nga ihatag sa Ginoo sa ilaha kay mao pod ang silyo. Mao ra gyud na siya. Sa una kay patyon man to nila ang hayop, and then ang dugo ato kay isabwag nila sa pultahan. Karon sigh and cry sa abomination din sa sulod sa Seventh-day Adventist. Literal siya nga judgment sa Ginoo ang firstborn son sa ilahang panahon sa Egypt. Sa ato apod karon kay literal pod siya nga pamatyon. Men, maidens, and little children all perish together. Nga dako gid kayo og responsibility ang mga parents, especially the mother, kay mao man to siya ang magather sa children niya sa iyang panimalay. Kay in the olden times, ang mga mama pod to ang nagtigom sa ilahang mga anak nga mopasilong sila sa ilahang mga panimalay. Kay kung dili sila mo pasilong, dili matigom sa mama ang ilahang mga anak, then
mahitabo jud ang pagpamatay jud sa firstborn sa maong panimalay. So dinhi sa atoa, firstborn gyapon ang pamatyon. Kisa man to ang mga firstborn sa sulod sa Seventh-day Adventist, they are the ancient men, katong mga spiritual guardians, katong una nga nakadawat sa maong mensahe sa Seventh-day Adventist. Sila to ang mga firstborn. Sila to ang mga Isawites or mga Edomites nga nasa sulod sa Seventh-day Adventist. Actually, saysay na nato ni siya previous atong study, ang mga Edomites or the Isawites sa sulod din sa Buzra or sa sheepfold sa Ginoo nga mao ang Seventh-day Adventist. Naadyoy paghukom. In fact, giingon dito ni Isaiah nga the vengeance of God. Kining paghukom niya sa Ezekiel 9. Busa mangandam gyud ta kay iya man gyud ta mo atubang sa Ginoo. We are not saved in groups kabalutan as Seventh-day Adventist, and we are to be judged by the Lord individually. Individual jud tagsa-tagsa gyud ta hukman sa Ginoo. Nya diri na punta sa Korah, Dathan and Abiram. Unsa may insidente ani ni Korah ni Dathan ug Abiram sa panahon ni siya sa Exodus movement nga na sila didto sa wilderness. Unya dili man ni sila kontento si Korah, si Dathan ug Abiram, then nagrevolt ni sila against kang Moses nga mao man ni mga office seekers sa panahon ni Moses. Nya ang nahitabo kay giabrihan sa Ginoo ang yuta o gilamon sila. O si Korah, si Dathan ug ni Abiram. So ingon diri sa Numbers 16:32-34, and the earth opened her mouth and swallowed them up and their houses and all that the men that appertain unto Korah and all their goods, they and all that appertain to them went down alive into the pit. And the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. And all Israel that were round about them fled at the cry of them, for they said, lest the earth swallow us up also. Gikaon ni sila gilamoy sa yuta. Si Korah, si Dathan ug si Abiram ug ang uban pon nga mga sympathizers nila. Unya kabalota nga literal gid ni siya. Imagine ang judgment sa Ginoo sa mga office seekers nga nasa sulod sa maong iglesia. Mao ni sila ang mga usurper, mao ni sila mga impostor, di na sa sulod sa iglesia mga bunglayon. Ang kapait ani kinani sila yung mga kauban ba, napod ni sila yung mga followers. Kani si Korah, si Dathan ug si Abiram, mo ni silang opposer sa mensahe sa Revelation 18:1. Pag mag-share tag mensahe, manghatag tag balasahon nga libre nga walay bayad, ignon dayon nga offshoot ni nga mensahe ayaw ni ninyo paminawa. Kay sa offshoot ni kay kung inyo ning basahon, inyo ning paminawon nga mensahe, maapil pud mo sa ilaha. So ma-offshoot pud mo. So mo ni ang ilahang usual nga gabuhaton nga mga opposer sa sulod sa Seventh-day Adventist. Mga impostor, mga usurper sa inspiration nga throne. Di ba? Dapat unta nga ilahang tun-an, imbestigahan nila ang mensahe, but then because nga nagsandig man sila sa mga leaders, katong giingon sa Isaiah 66 nga behind 1:3, nagsandig din na sa kahoy, kay ang kahoy nagrepresent man ni siya sa mga leaders or leaders sa sulod sa iglesia. Kining pagsandig na to kay delikado kay ni. Kay gisulti sa spirit of prophecy nga pag magsandig ta sa isa ka tao, kay unsa man itong lupod ta sa Ginoo. Yes, dapat dili ta magsandig sa tao. Dapat sandigan nato ang pulong sa Ginoo. Okay, unsa pa gyud si Achan and his family. Nya unsa insidente ni Achan? Si Achan nangawat ni siya sa mga bahandi didto sa Jericho. Pag hugno sa Jericho, ang commandment ni Joshua nga ang tanan nga mga bahandi dinha sa Jericho kay i-offer nila didto sa sanctuary sa ilahang sa kang Joshua mismo. But then si Achan nangawat ni siya, and then he hid the treasure sa ilalom sa iyang camp. Nya ang naitabo pag conquer nila sa next nga nasod mo siyang AI, gamay ra ni siya nga tribe ang AI. Nya dako kay sila confidence nga mapildi nilang AI, but because of Achan sa iyang pagpangawat kay napildi, nangamatay daghan ang mga lalaki didto, daghan pod nga mga mama
nga nabalo tungod lang sa sala ni Achan. So namalik sila. Then nagampo si Joshua, Lord, nganong napildi man mi sa gamay nga tribe nga AI? Unsa day problema? Unsa day sala namo sa imo Ginoo? So mao to nga gitudlo sa Ginoo nga nay kawatan sa inyo, a-curse na ko na inyong grupo because of that one man sin. So gipangita ni Joshua and then na din si Achan. Yang naitabo kay si Achan and his family kay gibatotanan sa mga Israelites. Okay, let us read Joshua 7:24 to 26. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah and the silver and the garments and the wedge of gold and his sons and his daughters and his oxen and his asses and his sheep and his tent. Imagine, dili raday si Achan together with the family din niya, ang iyang si Mama Achan, si Papa Achan, ang iyang mga anak, ang iyang mga anak nga babae, ang iya po yung mga hayop, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. Yeah. Padulong sila dito sa valley of Achor, and Joshua said, Why hast thou troubled us? And the Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones and burned them with fire. Agisunog pa gyud sa Achan no ang iyang pamilya after they had stoned them with stones, and they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger, wherefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. Okay, atong basahon ang gingon sa Testimonies for the Church, page 157. Kaya ang insidente ni Achan in the Old Testament, kay maupod ang insidente sa Seventh-day Adventist karon, remember? An example man to siya or typology. Ang pangutana, kay sila sa ilang panahon, kay padulong man sila no sa Canaan. Before sila kaabot sa Canaan, muagi sila sa gamay nga tribe nga AI, barbaric nga tribe ang AI, pero napildi sila. Nya kita pod karon padulong pod dadto sa Canaan pod nga ato ang destination. Nya kining panghitabo kay namay mga Achan sa ilahang panahon. Ang pangutanan nabay mga Achan sa ato ang panahon pod diri sa sulod sa iglesia. Ingon ang inspiration, if the presence of one Achan was sufficient to weaken the whole camp of Israel, can we be surprised at the little success which attends our efforts when every church and almost every family has its Achan? Ingon ni Ellen White nga every church, tanan nga mga Seventh-day Adventist churches sa tibuok kalibutan, and almost every family has its Achan. Nay mga Achan. Dili pwede nga sa panahon sa loud cry nga moatubang ta sa gitawag nga Sunday law or mark of the beast, magpabilin gyapon ng Achan sa taliwala sa sulod sa iglesia. Di na pwede. Kay dili man pwede bubuan sa Ginoo sa Pentecostal power, sa Lateran power ang atong iglesia before sa Sunday law. Kay bubuan man sa Ginoo. Kung naay mga Achan sa sulod sa panimalay nato sa atong mga iglesia, di ba? Kay unsa man day mahitabo kung ang mga Achan makadawat pud sila sa Pentecostal power, nandi na pwede. Wala jud history nga gibubo sa Ginoo ang iyang gahom kung naay mga makasasala sa taliwala or mga Achans dina. Di ba? So mo nang mahitabo nga walaon yun sa Ginoo ang Achan, kay pareho sa panahon ni Joshua napildi sila sa gamay nga tribe nga AI. Pagkawala, pag-eliminate sa Ginoo si Achan and his family, aya pa din nila napildi ang AI, then nakasulod din sila sa land of Canaan. So kita pod karon nga di ta bubuan sa Ginoo sa Pentecostal power, dili ta i-deliver sa Ginoo sa mark of the beast or sa Sunday law kung naay Achan sa tiliwala sa Seventh-day Adventist. So unsay buhaton sa Ginoo? I-eliminate sa Ginoo ang mga Achans dinhi. Unsay pamaagi ana sa pag-eliminate? It is only the prophecy of Ezekiel 9. Busa importante jud kay ni siya ang judgment sa living sa sulod sa iglesia nga mao ni siya ang sa Ezekiel 9. Okay, let us read again another passage at Third Testimonies for the Church 270. I was shown that the manner of Achan's confession was similar to the confessions that some among us have made and will make. They hide the wrongs and refuse to make a voluntary confession until God searches them out.
and then they acknowledge their sins. Ang naitabo kang Achan, kabalo na si Achan nga gisearch ni Joshua ang camp kung kinsa to ang nagkawat sa mga bahandi. Batin si Achan naghilom-hilom ragid siya. Then pag-abot sa search sa iyahang pag-search sa iyahang tent, aya pa din siya nag-confess nga nabalaan na siya. So ulahin na ba? So morning ingon ni Ellen White sa Testimonies for the Church nga daghan pud sa mga Seventh Adventists nga dili id sila mo confess sa ilang mga sala until nga ang Ginoo pay mag-search sa ilaha. The same as naitabo sa panahon ni Joshua og ni Achan nga insidente. So busa karon nga mga Seventh Adventist dapat magkuan kita, magkinabuhi kita sa mensahe nga gibilin sa Ginoo sa atoa. But sad to say nga ingon ang inspiration, we have many light nga gi-reveal sa Ginoo sa atoa, but we are not walking in that light, di ba? Ang wala galakaw sa kahayag mo ni sila mga bunglayon sa sulod sa iglesia. Hangtod na lang gid sa close sa probation, mga bunglayon gid na sila nga dili gid gyapon sila magrepent. But then ang katong katawhan sa Ginoo, madamag man siya, motindog man siya, madamag man siya, motindog man siya hangtod sa close of probation, I believe nga luwason na siya sa Ginoo. Kini bitong muangkon sa ilang sala, kaning magrepent ba, humbly sa Ginoo. Again, let us continue. A few persons pass on in a course of wrong until they become hardened. They may even know that the church is burdened, as Achan knew that Israel were made weak before their enemies because of his guilt. Yet their conscience do not condemn them. They will not relieve the church by humbling their proud, rebellious hearts before God and putting away their wrongs. God's displeasure is upon his people, and he will not manifest his power in the midst of them while sins exist among them and are fostered by those in responsible positions. Moto kong gisulti ganina nga dili magpadala or magbubo sa Ginoo sa iyang gahom or magmanifest sa iyang gahom in the midst of them while sins exist among them and are fostered by those in responsible positions. Di gid bubuan sa Ginoo ang iglesia nato kay na sa Pentecostal power, kay na may mga Achans, na may mga bunglayon. Obviously, ang buhaton sa Ginoo i-separate niya, bahinon niya ang iyaha sa dili iyaha. And the only way to do that is moolang gid ni siya ang prophecy sa Ezekiel 9. Hosea 2:15, and I will give her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope. And she shall sing there as in the days of her youth, and as in the days when she came up out of the land of Egypt. Hindi ang Valley of Achor, door of hope ni siya sa Seventh-day Adventist. Kay prophecy man ni siya gisulti ni Hosea. Unsa galing tong insidente sa Valley of Achor, dadto gi-eliminate, gi-hukman sa Ginoo si Achan and iyang pamilya o ang iyang mga katol. Dadto sa Valley of Achor. Ang kini pong antitypical Valley of Achor, kay mao man ni siya ang Ezekiel 9, mao po ni siya ang door of hope sa Seventh-day Adventist. Wow! Pasalamat ta sa Ginoo kay gihatag ninya nga mensahe sa atoa. Kay unsa galing to, ang mensahe sa Ginoo kay mensahe ni siya sa pagpangandam. Mensahe ni siya nga mawarningan ta nga naa day paghukom nga mao ni siya ang Ezekiel 9. So praise the Lord sa iyang pagpakamaayo sa atoa. Destruction of Jerusalem, another incident na pod nga paghukom sa panahon sa Old Testament. Actually dili ni siya sa Old Testament, kay opening na pod ni siya sa New Testament ang destruction of Jerusalem. Okay, let us read ingon diri sa Great Controversy 35. The spirit of prophecy in speaking of the destruction of Jerusalem in 70 AD says, both the city and the temple were razed to their foundations, and the ground upon which the holy house had stood was plowed like a field. Jeremiah 26:18. In the siege and the slaughter that followed, more than 1 million of the people perished. Imagine, more than 1 million of the people perish. Sa ato pa,
Sa panahon din ni Jesus, imagine na 120 lang ang nakadawat sa Pentecostal power or the former nga reign or former pod nga power. Man siyang power of the Holy Spirit. 120 lang sa upper room. Unya, ang population sa ilahang panahon kay more than 1 million of the people perish. Imagine, 120, tapos more than 1 million ang mga tao sa panahon ni Jesus Christ. Grabing wali ni Jesus Christ for 3.5 years sa population sa more than 1 million sa iyang panahon, pero ang mituo lang sa iya kay 120 lang ang mao'y nakadawat sa Pentecostal power. Wow. Na-perish pa yun ni sila. Kining more than 1 million. So sa ato karon pila na ta karon 22 million 70 Adventists worldwide. Unya ang silyuhan sa Ginoo sa dili pa mabot ang Sunday law 144,000. Gamay ra pod, di ba, considering 23 million nga mga 70 Adventists, 144,000 lang. Daghan gyapon ba considering sa panahon sa flood kay 8 souls lang, sa Sodom and Gomorrah kay pila lang to kalag 3. Nya diri sa panahon sa destruction of Jerusalem ang nakadawat sa Pentecostal power 120 lang. Nya sa ato ang panahon 144,000. Praise the Lord. Glory to God kay daghan gyapon ang 144,000 sa ato ang panahon nga masiliwhan. Okay, ato i-continue. The survivors were carried away as captives, sold as slaves, dragged to Rome to Greece. The conquerors triumphed, thrown to wild beasts in the amphitheaters, or scattered as homeless wanderers throughout the earth. Motong nahitabo sa pag-reject nila sa mensahe ni Jesus Christ. Delikado din yung mag-reject po sa mensahe sa Revelation 18:1. Kay destruction of Jerusalem man ang nahitabo sa ilahang panahon. Sa ato pong panahon karon kay slaughtering. Unsay punto diri? Ang punto diri kay literal ba siya ang judgment? Yes, literal gid siya. Tanaw nato ang history. Si historian nga si Gibbons, daghan kina siya masulti aning destruction of Jerusalem. And kanipon si Ellen White, yang gisaysay din ni. Kung basahon nato ang Great Controversy sa chapter 1, kay destruction of Jerusalem yun na siya. Gisaysay niya dito unsay sinugdanan ang nangamatay nga mga opposers sa mensahe ni Jesus Christ. Mao ni ang judgment sa Ginoo sa ila, ug literal gid pud ni siya nga judgment. Okay, let us continue reading sa second selected messages 378, 379. The neglect to bring purity and truth into practice will grieve the Spirit of God and weaken them because God is not in their midst to bless. Internal corruption will bring the denunciation of God upon these people as it did upon Jerusalem. Oh, let pleading voices, let earnest prayer be heard, that those who preach to others shall not themselves be cast away. My brethren, we know not what is before us, and our only safety is in following the light of the world. God will work with us and for us if the sins which brought His wrath upon the old world, upon Sodom and Gomorrah, and upon ancient Jerusalem, do not become our crime. Ang crime ani kay ang pag-reject sa mensahe sa Ginoo. Kabalo gid ta na. Kini bitawng sin against the Holy Spirit, and it is unpardonable. Motong sundan nato ang judgment sa Ginoo down through the ages. Ang crime nila ato is rejecting the Spirit of the Lord or rejecting the message of the Lord. Kay kining i-reject nato ang mensahe sa Ginoo. Nya kini ra bang mensahe sa Ginoo kay it is inspired by the Holy Spirit. Walay epekto ang mensahe sa Ginoo kung wala ang Holy Spirit, kay di man nimo dawaton. So the moment nga dawaton nimo ang mensahe sa Ginoo, unsay mahitabo sa imong kaugalingon, unsay mahitabo sa imong kinabuhi, di ba? Mausab ka. Ang pag-usab kay dili to nimo buhat to siya sa Holy Spirit. Di ba? Pag sulod nimo sa 70 Adventist, gi-renounce nimo imong sala, nagrepent ka sa imong sala, nagpabautismo din ka. Pag bautismo din nimo, kay giwala na to nimo ang sala nga gi-practice nimo sa una, kay bag-o naman ka nga na tawo, dina kang Kristo. Born again na ka kang Kristo. And then ang second phase sa kaluwasan kay kini na ding sanctification.
Dili mag-work ang sanctification kung dili tungod sa mensahe sa Ginoo nga ang nagbuhat ani kay tungod sa Holy Spirit. Di na din kamo kaon og mga dulumtanan nga pagkaon kay tungod to siya sa Holy Spirit nagidawat nimo ang mensahe. Mukip na din kag Sabado kay tungod po to sa Holy Spirit nga nag-urge sa imuha nga mag-keep na kag Sabat. Okay, ang imo na ding mga music kay pinili na dayon kay lahi naman ka nga tao ni Kristo. Ang imo pong pagpamisti kay lahi na pod, di ba? Kay lahi naman ambasador naman ka ni Jesus, representative naman kanya. Of course, mausab jud ang imong pamisti. The way po ka mag-istorya sa una, malahi na pod karon kay ikaw may gipadala sa Ginoo nga istorya para sa iyaha. Dili na siya mabuhat nimong tanan kung dili tungod sa mensahe nga naa din na ang Holy Spirit. Pag ipadapli na nimong mensahe kay nagtuo ka nga kana siya nga mensahe kay dili sa Ginoo or nagtuo ka nga ang mensahe sa offshoot na siya, then you are rejecting the Holy Spirit which is the third person of the Godhead. Kung i-reject na nimo ang mensahe, gi-reject nimo ang Holy Spirit which is the third person of the Godhead. Mao na siyang nakasin ka against the Holy Spirit and it is unpardonable. Neither in this world and in the world to come, di ka mapasaylo, ana. So, mo na siyang nakadelikado sa sin against the Holy Spirit. Diba? Mo na siya ang crime sa tao. Pag i-reject na to ang mensahe nga gikan sa Ginoo. Mo tong nahitabo sa destruction of Jerusalem. Because gisiliuhan nila ilang mga kaugalingon nga di sila mo tuo kay Jesus nga siya to ang Messiah. Mao to nga wala ka work, wala ka sulod ang Holy Spirit sa iyaha, sa ilaha di ay. So unsay nahitabo, they were doomed, they were condemned. Mao to nga namatay sila sa destruction of Jerusalem. Mao puning sa atoa. Actually naani siya separate nga study regarding sa unpardonable sin. Okay, i-try lang na niyo tan-aw sa gi-post din na sa online. Nana siya, unpardonable sin. Actually gi-explain na siya. I-search lang ninyo o paminawan ninyo ang message regarding sa unpardonable sin. Okay, balik ta diri sa destruction of Jerusalem. Unya ang mahitabo pod sa since literal man ni siya nga judgment sa Ginoo. Ang gigamit sa Ginoo kay ang mga Romans or the Roman soldier or the Roman government. Nya sa ato apong panahon karon kay mao po ni siya ang Ezekiel 9. Di ba? Nya gani siyang Ezekiel 9, literal man gini siya nga mahitabo sa sulod sa iglesia. Dapat mangandam yun ta. Kung moabot man ni siya sa atoa, actually pangayoon po nato ning mensahe sa Revelation 18:1 kay kung di nato ni pangayoon, di man ni moabot sa atoa. Moabot man ka ni sa atoa, mulabay man ka ni sa atoa pero wala tay pakialam kay wala man nato gipangayo sa Ginoo. Kay giingon sa Zechariah chapter 10 verse 1, ask ye the Lord rain in the time of the latter rain. Pangayoon nato ni siya sa Ginoo kay latter rain message man ni siya. Kay kung di nato pangayoon sa Ginoo, mulabay lang ni siya nga wala tay pakialam. Nya mo na din to ang mensahe sa Ginoo, mo na din to ang Holy Spirit nga nanuktok ang Ginoo sa atoa, di ba? Yung dira sa Laodicea, behold, sa Revelation 3, behold, I will knock at the door. Niya, ang pleading sa Ginoo pinaagi man sa mensahe niya or pinaagi pod sa mga messengers niya nga moabot ni siya nga mensahe sa inyo ha. It is a crime kung i-reject nimo ang mensahe. Crime na siya sa langit. Dini sa yuta, dili na siya crime. Pero dito sa langit, crime na siya. Crime na siya sa church actually. Okay mo na siya nga yampo yun na to pag moabot ang mensahe sa Revelation 18:1 sa Ginoo. Kay maghatag ang Ginoo mga evidences sa ato. 1 Testimonies, page 129. I saw that many who profess to believe the truth for these last days think it strange that the children of Israel murmured as they journeyed, that after the wonderful dealings of God with them, they should be so ungrateful as to forget what He had done for them. Said the angel, you have done worse than they. Ingon ang inspiration nga ang Seventh-day Adventist kay worst pata sa mga ancient Israelites. In fact, the Jews in the time of Christ mas worse pata.
Grabe kung worse pa ta na unsa kay judgment sa Ginoo sa ato mo ni Ezekiel 9. Grabe ba? Imagine ilang gilansang si Jesus, ang mga Jews sa time ni Jesus, gilansang nila ang anak sa Ginoo. Pero mas naapamday worse nga naglansang sa anak sa Ginoo kita, nga mga Seventh-day Adventist. You have done worse than they. Okay, let us continue. Bible Commentary, Volume 5, page 1123. The sins that transpired at the destruction of Jerusalem will be repeated at the great and terrible day of the Lord, but in a more fearful manner. Mas hadlok ni siya nga panghitabo. Ang kining panghitabo sa ato ang panahon. Siguro atong ibutang nga ang ilaha, terrible day of the Lord do sa ilaha, but ang ato ang panahon, more fearful manner. Anyway, judgment gyapon siya sa Ginoo, di ba? Since nabalaan nato duwa ang judgment, Ezekiel 9 og 7 last plagues, naa pa joy second coming ni Jesus Christ, katong brightness of His glory sa mga wicked, nga mamatay sila. After 1,000 years, sunugon gyapon sa Ginoo, literal gyapon to nga pamatiyon sila. Mo nang a more fearful manner. Ang punto diri nga literal gid siya nga judgment ang nahitabo sa ila. Kaning mga judgment sa Ginoo nga na-record sa Bible, gipakita sa Ginoo ba nga He means business sa plan of redemption. Ang mga sinner, ang mga transgressor, kay hukman jud niya. Kay wa man jud mga makasasala nga makaagtog langit. Kay they will only ruin the harmony of the people nga naa sa langit. Mo na nga dinhi pa lang dapat mag-repent yun ta, dapat ang ato ang mga kinaiya, kay dapat mag-reflect ang character mo, yun ang gihandom, ang ambisyon nato to reflect the character of Jesus sa ato ang mga Seventh-day Adventist. So 7 last plagues, di rin napunta. Ang 7 last plagues. Muna siyang paghukom sa Ginoo sa tagagawas niya. Ingon diri, and I heard another voice sa Revelation 18:4 and 8, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that you will not be partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. So kung kwaon sa Ginoo ang iyang mga katawhan sa Babylon or sa kalibutan, nga dadon sila sa lugar nga wala na sala og wala na po'y hampak makaabot dadto. Okay? So kani siya, kining receive not of her plague, sa ato pa ang plagues din kay literal ni siya pareho sa plague dito sa Egypt. Sa Egypt na pulo diri kay 7. Ingon diri nga, therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judgeth her. So ang 7 plagues, 7 na siya kahampak. Diba? Pag di pa yun ka mamatay, padulong sa 7th plague, makasurvive pa yun ka, mamatay gyapon ka sa brightness of God's glory sa second coming, kung wicked ka. Pero ang katawan sa Ginoo, gibutang na niya nga safety, sa place of refuge, sa place of safety, sa place purified, gibutang na siya sa Ginoo dadto. Gipreserve sa Ginoo niyang mga katawan, especially the 144,000 and the great multitude, tuwa na sila dadto. Pero ang mga wicked, kay ang ilhang judgment, kay ang 7 last plagues. Ang question diri sa study nato, literal ba siya? Yes, it is a literal, yun na siya nga judgment sa Ginoo. The same po sa mga judgment sa Ginoo down through the ages. Labi na sa Ezekiel 9 nga mo siyang judgment for the living sa sulod sa 70 Adventist, literal yun siya. Great controversy, 627, 628, 629. The plagues upon Egypt when God was about to deliver Israel were similar in character to those more terrible and extensive judgments which are to fall upon the world just before the final deliverance of God's people. Yet they will be the most awful scourges that have ever been known to mortals. Grabe. Ingon diri nga, the most awful scourges that have ever been known to mortals. Mani siya ang 7 kahampak. Pero gi-assure ta sa Ginoo, labi na tong nangasiliuhan nga mga living, na nagid sila sa place of safety and place of refuge. Napuntay study ana. O niya, kung interesado mo, tanawa lang gyapon siya sa gipost nato din sa internet. The wicked at the second coming.
Atong basahon diri ang judgment sa wicked kay literal mangyapon ni siya. 2 Thessalonians 2:8. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Moto nga ang last nga resort sa, it's not resort, ang katapusan yun yung daganan kay ang second coming ni Jesus Christ, and then mamatay yun siya sa brightness of his coming. Ang last, ang wicked nga makasurvive up to the second coming ni Jesus Christ. Literal yun na sila nga mamatay. Why is symbolical? There's no such thing as symbolical nga judgment sa Ginoo. The wicked after 1,000 years. Kabalo man taani, di ba? Nga after 1,000 years, i-resurrect sa Ginoo ang mga wicked down through the ages, then sunugon din sila. So, ingon din sa Revelation 20, verse 9, and they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about, and the beloved city, and fire came down from heaven out of heaven and devoured them. Isunog sila sa Ginoo. Ang mga wicked ani. And they are like the sands of the sea, na nakadagan ang wicked down through the ages. Nindot kayo ang description sa Spirit of Prophecy sa Great Controversy ani. Katong mga brilliant minds, mga generals, mga conquerors that have never lost a battle sa ilahang lifetime, kay maapil og resurrect dinhi. Nya apil ni sila nga mo attack sa New Jerusalem, sa Holy City. But then ang mahitabo, sunugon nagyapon sila sa Ginoo. The story of redemption 4:29, in the cleansing flames the wicked are at last destroyed, root and branch, Satan the root, his followers the branches. Nya mo gini siya no, i-eradicate sa Ginoo ang mga sinners. Mo to nga pinaagi ra gyud sa Ezekiel 9 ang pag-eradicate sa mga wicked, sa mga sinners, sa mga bunglayon dina sa sulod sa iglesia, para mabubuan sa Ginoo sa before sa Sunday law ang iyang katawan sa Pentecostal power. Then mag-proclaim din sila sa panahon sa loud cry, mag-loud cry sa mensahe nga come out of her my people sa great multitude, para dadon sila sa Ginoo sa lugar nga walay sala o sa lugar nga dili na makaabot didto ang pito ka hampak. Kay dinhi sa after 1,000 years, cleansing flames, the wicked are at last destroyed. Root and branch. Si Satan mo'y root, ang branch dayon kay ang iyahang mga followers. God has limitation. So, nadyo'y limit ang grace sa Ginoo. Ang iyang probation, nadyo'y na limit yun. Kung sa cup, sa bason, nagyud tay kuan limit pod, di na pod pwede nga mag-awas-awas na siya. So nagyud limitation ang tanan. Ingon din sa volume 4 sa Testimonies page 166 and 167. In the last days of Samuel, Israel thought that the presence of the ark containing the commandments of God would gain them the victory over the Philistines, whether or not they repented of their wicked works. Just so in Jeremiah's time, the Jews believed that the strict observance of the divinely appointed services of the temple would preserve them from the just punishment of their course. The same danger exists today among the people who profess to be the depositories of God's law. They are too apt to flatter themselves that the regard in which they hold the commandments will preserve them from the power of divine justice. Neglect to repent and obey His word will bring as serious consequences upon God's people today as did the same sin upon ancient Israel. There is a limit beyond which He will no longer delay His judgment. Dili gusto ang Ginoo nga malangan ang iyang paghukom. Labi na sa atong generation, the desolation of Jerusalem stands as a solemn warning before the eyes of modern Israel. These are the Seventh-day Adventists, that the corrections given through His chosen instruments cannot be disregarded with impunity. So mo ni siya ang gisaysay din sa Testimonies for the Church, volume 4, 166 and 167. Hinog na ba ang judgment sa Seventh-day Adventist? Hinog na ba nga i-separate ang trigo ug bunglayon sa sulod sa iglesia? Hinog na ba ang mga bunglayon o hinog na pod ba ang mga trigo karon? Yes, makit-an gyud nato ang kalainan.
Kay the way we eat, the way we dress, the way we speak, tanan makit-an gyud na siya sa atoa kung tinuod ba ta or napaba sa ato ang gitawag nga peculiarities. Pero sa nakit-an nato karon sa atong generation kay nanadyoy kalainan sa duha ka class of people sa sulod sa Seventh-day Adventist kining gitawag nga trigo ug bunglayon. Makit-an gyud sa reformations palang daan sa sulod sa church kay pila ray ga reform sa sulod sa church. Makinahanglanon gyud nato ang revival and reformation. Gamay lang yun. Nya kini ra bang nagkinabuhi sa revival and reformation kay gina-persecute ni sila? Yes, sa sulod sa iglesia. Kay ang price pod sa persecution nila kay eternal life man pod. Ang price pod sa ilang persecution sa mga brethren kay masiliwan pod sila. Mabalaan gid kung asa ta nga side sa Ginoo ba ta or sa yawa ba ta nga side, sa enemy ba ta nga side. Kay ngano man kita man to ang persecutor. Kita man to ang magpadaplin sa ilaha, di nato sila tagagbayin sa pulpito. Lisod-lisoron nato ni sila. Ginasaway nato ni silang offshoot. So makaibalo na gid ta kung asa ta dapit, di ba? Kung unsa may role nato, role ba nato nga maota ang agent ni Satan o role ba nato kay maotong kita ang gahatag og minsay sa sulod sa mga brethren sa iglesia. Duha ra gyud. Di ba? Pero ang kapait ani kay ang mga opposers sa sulod sa iglesia naadyoy ganti pod sa ilaha ug ang mga matinumanon pod sa sulod sa iglesia naapoy ganti pod sa ilaha. Kabalo na ta. Mao bitaw nga gisaysay na daan sa ato sa prophecy kay naa man ni sa tong iglesia kining gitawag nga spirit of prophecy. The testimony of Jesus Christ. Ang kuan lang sa ato na wala ta na update. Daghan sa ato wala na update kay wala man tagatuon. Kay sige man tagpaminaw sa mga leader sa sulod sa iglesia. Kini pa yung leader sa sulod sa iglesia, kini mga ancient men nga gisaysay din na sa Ezekiel 9, mao pa gyud ni sila ang magbabag sa revival and reformation. Magbabag nga makaabot ang minsay sa mga membro sa sulod sa iglesia. The same ra gyapon na siya nahitabo dadto sa ancient Israelites katong sa panahon ni Jesus. It will be repeated sa ato ang panahon karon. Nya mo ni siya nga ang Ginoo naadyoy limitation ang tanan, di ba? Nya dili siya gusto nga ma-delay ang iyang judgment. Kinsa may naglangan-langan actually kitara pod, di ba? Ang nakalangan-langan pod kay kini pong mga bunglayon nga daghan sa sulod sa iglesia. Unya ang kini pong mga trigo ang uban pod sa atoa kay naglangan-langan pod. O di ba? Kay duha ra man na, pwede maglangan-langan ang mga bunglayon, pwede pod maglangan-langan pod ang mga trigo. But then ang Ginoo dili siya gusto nga maglangan-langan ta. Ang gusto sa Ginoo nga dalion nato ang buluhaton. Kay the more galing ang maglangan-langan ta, kay daghan mo samot kadaghan ang pamatyon sa sulod sa iglesia kay karon 23 million. Kung moabot na nag 25 million na nagpasabot nga naglangan-langan ta kay wa man nato gi-double time mga tong effort nga magsayan kay sa sulod sa iglesia, di ba? Para daghan na pod nga makahibalo sa mensahe ni para makumpleto ang 144,000. Mao man gid na atong ang gusto nga amount nga makahibalo ani nga mensahe. Yes, tanan man nga mga 70 Adventist makahibalo jud ani nga mensahe. Kay mao man ang prophecy nga gisulti diri. Every green grass in the field makabalo gyud na sila sa mensahe ug sila pod ang mag-decide for themselves kung dawaton or i-reject nila ang mensahe. Purging and cleansing, naghisgot na pod ang inspiration aning purging and cleansing kay mao man ning Ezekiel 9. Purging and cleansing man siya. The Testimonies to Ministers 4:1-4. The purging and cleansing will surely pass through every church in our land that has had great opportunities and privileges and has passed them by unheeded. More evidence is not what they want. They need pure and sanctified hearts to gather up and retain all the light that God has given, and then they will walk in that light. Okay, kinahanglan nga masanctify ta sa maong mensahe. Kinahanglan nga maputli ta pinaagi sa mensahe. Yes, the only way
nga maputli ta dina sa atubangan sa Ginoo nga masiliuhan pud ta og naapod tay sanctified nga hearts. Kinahanglan jud nga dawato nato ang mensahe sa Ginoo. Unsa may buhaton nato, tun-an nato, iampo nato sa Ginoo, kay dili man pud ta nga daghan man pud mga counterfeit nga mensahe dinha. Kita nga mga 70 Adventist aware ta ning mga independent pod nga ministry. A mixture of truth and error pod, di ba? Di man na pwede. Kay deception may kalabasan ana. Di pod ta ma-purge ana ma-cleanse sa mixture of truth and error nga mensahe. Dapat pure, unadulterated ug undefiled nga mensahe nga ato ang paminawon. The only way to do that kay dapat magtuon jud ta, mag-investigate ta ug ipangayo nato, pangayoon nato sa Ginoo. Lord, kini pa nga mensahe nga nimiabot sa akong atubangan, imuha ba ni Lord or dili? And then magbuhat po kag effort nimo nga magtuon pod. Kinahanglan nimo mag-investigate, dili kay ang uban tao may mag-investigate para sa imuha. Example and warning. Diri na punta sa First Testimonies for the Church, page 609. Kabalota nga example and warning ang nahitabo sa mga judgment down through the ages. Unya, literal yun siya nga judgment. The sins and iniquities of rebellious Israel are recorded and the picture presented before us as a warning that if we imitate their example of transgression and depart from God, we shall fall as surely as they did. Okay, mo ni siyang giingon din nga gihatag ni siya nga warning o example labi na katong mga masinupakon sa commandment sa Ginoo kay naa joy mahitabo nga unsa man nga judgment sa ilaha. Unya, klaro biya sa tong panahon karon sa sulod sa iglesia, grabe biya ang mga masinupakon nga mga bunglayon nga nakasulod. Ang nagpasulod ani kay ang enemy of the church, di ba? Ang nagpasulod ani kay ang mga agents sa yawa sa sulod sa iglesia. Di ba? Ingon nangutana din ang mga tigbalante nga, di ba amo ang imuhang gipugas kay maayo man nga binhi pero nganong naa may dautan nga binhi? Ang tubag ni Jesus, an enemy hath done this. Buhat siya sa yawa. Buhat siya sa kaaway nga nagpasulod og mga unconverted, mga opposer sa sulod dina sa maong iglesia nato. Unya, warning ni siya sa ato nga nakaibalo. Kining mga matinumanon sa sulod sa iglesia, warning ni siya og example siya nga ang mga transgressors sa mensahe sa Ginoo naadyoy retributive judgment sa ilaha. Labi na sa Ezekiel 9. God's retributive judgment. So let us read Patriarchs and Prophets, page 584. The iniquity of God's professed people will not go unpunished. The greater the knowledge of God's will, the greater the sin of those who disregard it. The greater light, the greater the condemnation. Diba? Nabalaan man nato na. As 70 Adventist, daghan kitag kahayag pero wala ta naglakaw sa kahayag nga gihatag sa Ginoo sa atoa. I have said this before. Kay mo man giday nakasulat dinhi sa Patriarchs and Prophets 5:8-4 sa lahi na pod nga passage. Nya ang sala sa katawhan sa Ginoo will not go unpunished. Because God is a God of justice, kung unsay dealing sa Ginoo sa mga tao in the Old Testament nga giukman niya ang mga wicked, mao gyapon karon. Di pwede i-exempt sa Ginoo ang mga bunglayon diri karon. Di, no. That will never happen. Kaya ang Ginoo is a God of justice. Unya, ang sa mga parable, gisaysay gyud nga gisunog sila, di ba? Gisunog sila ang parable of the harvest, gisunog ang mga bunglayon. Sa parable po sa 10 virgins, wala nakasulod ang mga foolish virgins dito sa pamanhunon. Ang good fish ug bad fish, kay gilabog ang bad fish. So unsa pa gyud ang goat ug ang sheep, di ba? Naadjay bunglayod ug ang trigo sa sulod. Mag-uban gyud na sila, pero hukman gyud na sila sa Ginoo. So the SDA today, ingon dinhi, our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. Volume 5, 212. Gisulti na ni siya sa Spirit of Prophecy nga naatay paghukom nga morning Ezekiel 9,
Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. Duha ra gyud na. Kung ikaw 70 Adventist, duha ra gyud ang padulngan nato. Masiliuhan ta or dadto ta patyon sa manulunda. Mura gyud na nasiliuhan o wala nasiliuhan. Kay ang wala nasiliuhan gipatay gyud na siya. Diri na po ta volume 5 to 11 again. Kay para man siya sa SDA, ang judgment nato kay literal man, Ezekiel 9. The class who do not feel grieved over their own spiritual declension nor mourn over the sins of others will be left without the seal of God. Ang katong mga 70 Adventists nga wala nag-sigh and cry sa abomination sa sulod sa church, di sila masiliuhan. Because that's the only option nato nga masiliuhan ta. We should sigh and cry sa abomination sa sulod sa iglesia. Nya kinahanglan nato dawaton ang mensahe kay di man ta makasay and cry kung di nato dawaton ang mensahe. Volume 5 to 11, we need not look for miracles and the marketing mga wicked ba sa sulod sa iglesia, labi ng mga leaders kadi man sila moto sa Ezekiel 9. So mo ni ang ilahang singgit sa ilang kasing-kasing og literal po ni siya nga makahitabo po sa sulod sa iglesia. We need not look for miracles and the marked manifestation of God's power as in former days, that times have changed, that God is too merciful to visit His people in judgment. So mao ni siyang singgit sa mga ancient men nga una pamatyon sa Ezekiel 9 nga ang Ginoo gugma, ang Ginoo malaloyon, ang Ginoo grasya na. Busa ang ilang iminsahe peace and safety. Igno nila ang mga membro nga ayaw mogtuon ng gadala sa mensahe sa judgment for the living kanang Ezekiel 9. Kay mga alarmist na sila. Manghadlok-hadlok na sila. Kaya ang Ginoo biya gugma naman pakamatyan kita sa Ginoo tapos patyo na nun ta sa Ginoo. So ayaw magtuwa na sa ilaha mo nang singgit sa mga ancient men nga pamatyon sa 5 ka manulunda. When God is in control. So let us read sa Testimonies to Ministers 300. The Lord will work in this last work in a manner very much out of the common order of things and in a way that will be contrary to any human planning. So ang Ginoo na dyo'y maghawid sa rinda. Dili na tong manulunda nga naka-station din na sa Laodicea. Diba? Wretched, miserable, poor, blind, and naked man to siya. Mamanto ang ministry. Pero kining sa last work, out of the common order of things, ang Ginoo na dyo'y magdala sa rinda niya. Nya kini siya contrary to any human planning. Kay nga naman ang mensahe nila kay para raman sa sulod sa iglesia mo maning revival and reformation. Kay ang unsa galintong human planning sa sulod sa 70 Adventist to evangelize the world, magdali-dali nga magpasulod sa sulod sa iglesia. Magdugang og bunglayon sa sulod sa iglesia nga nanubra na ta sa 144,000 nga nahimo na tang 23 million to this date. Imagine. So sa ato pa ang mensahe nila kay para lang yun sa lost sheep of the house of Israel. Contrary to any human planning, God will use ways and means by which it will be seen that He is taking the reins in His own hands. The workers will be surprised by the simple means that He will use to bring about and perfect His work of righteousness. Those who are accounted good workers will need to draw nigh to God. They will need the divine touch. They will need to drink more deeply and continuously at the fountain of living water in order that they may discern God's work at every point. Muna siya nga God is taking the reins in His own hands. Sa sulod sa itong iglesia, out of the common human contrary to any human planning. Okay, muna siya ang study number 5 nato sa series of study regarding sa judgment for the living. And gisaysay naman dito tanan ang paghukom sa Ginoo down to the ages kay literal yun siya. Unya, walay symbolical nga judgment sa Ginoo kay literal yun every judgment sa Ginoo nga gisaysay nato down to the ages. And from our time pod og sa moabutay nga judgment sa Ginoo literal yun gihapon na siya. So dinhi nahuman na nga to ang pagtuon sa study number 5. Salamat ug ang Dios magapanalangin sa ato.
Pakampot ta Ginoong Dios nga nasa kaitasan sa mga langit. Salamat sa higayon nga nahuman na pud namo ang study number 5 o unta daghan nabalaan ang mga kaigsuonan nga naminaw ani nga mensahe. Dugangi sila o hatag sa maong kaalam o unta masabtan nila ang tibuok nga plano sa kaluwasan labi na sa mensahe karon sa Revelation 18:1. Salamat sa pagtubag nini amo ni siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.